Duda si VP Sara na may pinoprotektahan at kinatatakutan si SP Cheese Escudero, kaugnay sa nakabinbin niyang impeachment trial. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President, hindi natatakot yun. I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. Ayon sa mga kritiko, pinatatagal daw ni Escudero ang paglilitis para maprotektahan ang ilang kaalyado sa politika. May mga Escudero ang delay sa impeachment trial para makuha ang suporta ng Duterte Bloc at muling maupo bilang Senate President sa 20th Congress. Ito raw ang dahilan kung bakit inuurong ang meeting mula June 2 sa June 11, ang last session day ng 19th Congress. Sa ulat ng politiko, may 10 senador daw na sumusuporta sa endgame ni Escudero. Sina Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, JV Ejercito, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Win Gatchalian, Mark Villar at Cynthia Villar. Sila ngayon ang sinasabing tahasan ng itinanggi ni Escudero ang mga paratang. I don't see the connection whatsoever. No. Has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Naman naaabot ang impeachment sa susunod na Kongreso. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of Rep, yung lawyers ko na lang magsalita ma'am, kasi papagalitan na naman ako nila. Balik Pinas ngayong araw si VP Sara mula sa the Netherlands, kung saan dinalaw niya muli ang kanyang ama na si... So nagpapasalamat kami sa ICC Detention Unit dahil inapprove nila yung request namin na madagdagan sana yung mga araw na pwedeng magbisita kay Duterte. Ang pagkakaalala ko, ang allowed na ngayon is Tuesday, Wednesday, and Friday. Friday na mga bibisita rin daw ang common law wife ni FPRRD na si Hanelet Avancenia bukas. Nasusundan naman ang panganay ng dating Pangulo na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Doon sa mga nagsasabing hindi tatawid ito, anong gusto nilang gawin namin? Pagdating ng June 30, parang grade 3, grade 1, your paper. Tapos man o hindi ang prosecution, tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo magbotohan na kami? Tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo ba i-dismiss na namin to dahil wala na, June 30 na eh. The law, as a principle, frowns upon not completing what has been started. Pananalita, kasabihan, ika nga ng matatanda, kung ano ang sinimulan dapat tapusin. Prinsipyo yan sa ilalim ng ating batas na umiiral. Wala bang... Pero kung hindi pa rin kumbinsido at nag-iisip pa rin yung iba kung tatawid nga ba ito o hindi, pues sana noon pa nagreklamo sila kaugnay ng mga SET, Senate Electoral Tribunal cases. Yung na pinoprotesta ang isang senador na nanalo para sa termino ng 6 na taon. Ilang beses nang lumampas yan ng Kongreso. Tumawid ng Kongreso. Nagpalit yung mga miyembro ng SET ng iba't ibang senador. Nagpalit yung miyembro ng SET ng iba't ibang justice ng Supreme Court. May nagreklamo bang hindi tumawid? May nagsabi bang bawal yon? Wala naman. Ngayon, inuunawa ko na siyempre, highly politically charged to, may magkukwestiyon sa Suprema magpasa at mag-decide. Pero sa parte ng Senado, klaro sa aming isipan na may basehan at batayan ang aming paniniwala at prinsipyo na ito'y tatawid sa Kongreso. Sinisimulang paglilitis ang Senado, kaugnay ng impeachment o ano paman na hindi dapat tinatapos. Na naipapakita kaya't maaga pa para magsalita tungkol dito. Para kay Senator, kailangan ng matibay at kapani-paniwalang ebidensya para makumbinsi ang 16 na senador na bumoto para sa conviction. Samantala, tutol si Sagip Representative Rodante Marcoleta sa proseso ng magbigay ng pahayag hinggil sa impeachment. Based on evidence po yan. Kung wala naman pong ebidensya, edi wala. Ano pang itagal natin dito? Sayang po yung panahon. Unahin muna natin yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Palagay ko yung katibayan ang maghahari sa lahat. Wala pang paglilitis, wala pang ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita.
Pinaghahandaan na ng mga senador ang magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa harap yan ng inaasahang pagsisimula ng paglilitis sa Vice Presidente sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 30. Kung si Senator tatanungin, hindi na dapat ituloy ang impeachment trial na aniyay lumilikha lang ng matinding away sa mga lider ng bansa. Alam mo, itong dapat na mapindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-away. Yan ang gusto kong bigyan ng diin. Sa una pa lang na pagkakataon siguro ng impeachment. Ayon sa mambabatas, may mali sa proseso at basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kung ganito anya ang kaso, kailangan anyang pagdebatehan muna kung kinakailangan paglilitis. Kapag dating sa 20th Senate, halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate palagay. Hindi ko malaman paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa nang walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating, dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress. Yan ang issue dyan eh. We are in full support of... Si Senator-elect Ping Lacson insista na maghanda ng credible evidence. Ayon kay Lacson, kailangan makumbinse ang 16 na senador na matibay ang mga ebidensya sa mga akusasyon laban para magkaroon ng verdict. Credible evidence kasi senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang ebidensya, wala talaga. Kasi really, sermon to the Filipino people. So, paano pero ang Vice Presidente iginiit na hindi nakadepende sa mga nanalong senador ang kahinatnan ng reklamong nakain sa kanya sa Senado. Hindi niya raw alam paano boboto pero tatanggapin niya anuman ang magiging hatol ng mga senador. Wala akong indications of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yun or acquittal, I'm at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. Lahat ng kanilang paghahanda, pati ang kanyang magiging defense team. Inamin ni Duterte na nais niyang magkaroon ng paglilitis at maipresenta sa publiko ang mga sinasabing ebidensya laban sa mga reklamo. As lawyers, alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Pero kami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But I truly want a trial because I want a bloodbath. Sa isyu ng ginawang pag-amin ni Navotas Congressman Toby Tiangco na napilitan ang maraming kongresista na lumagda sa ipit ang kanilang mga proyekto, sabi ni Duterte walang karapatan ang mga kongresista na kumuha ng anumang pondo dahil ito ay pork barrel na mahigpit na ipinagbabawal ng saligang batas. Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa pirma sa impeachment. Alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department. Kasi ang trabaho lang naman ng congressman ng batas hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, maraming irregularities and protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. Pero ang Malacanang tahimik naman sa isyu. Wala pa po napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan kung yan man po ay totoo.
Ang prosecution panel dito sa 19 Congress yung sa Vice Presidente. Pagdating ng July sa opening ng session, ayon kay Marcoleta, posible pa yung ma-question dahil third week ng July ng session, pero yung kanilang impeachment trial proper ay magsisimula pa ng July 30. So sabi niya, may pagkakataon para ma-question yan dahil komposisyon na ng Senado mula nang mai-endorso at kung magkakaroon ng trial ay magkaibang